Hello, kamusta tayong lahat? Our Father is holy, and I praise Him, I worship Him on high. For He is good, He is amazing, He is wonderful, He is awesome, full of mercy and grace. He is righteous, and no one else is like our Father. He created us in His image and likeness. His love for us is for all eternity. And that's the reason He sent to us our Savior, Jesus Christ, so that we may claim our inheritance as children of the Almighty God. Jesus is the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. Our Father exalted the name of Jesus above all names. And whenever we pray, we will use the name of Jesus Christ, because He's the only mediator. Jesus Christ died on the cross, and He rose from the dead after 3 days. He died for His friends. We are the friends of Jesus Christ. And Jesus is victorious. He sitteth at the right hand of our Father. And He will come again to judge the living and the dead at the last days. I'm grateful to the Holy Spirit, for He is always guiding us, reminding us to do the bidding of our Father, reminding us of the teachings of Jesus Christ, reminding us to be like our Father, to be like Jesus, to uphold truth and justice. So, Iska, last time we read Psalms 131, 132, 133, 134, and 135. So, that's 5 chapters. Dito sa 131, chapter 131 ng Psalm, we must let go of the things of this world and let our Father do His mighty works in our lives. Dahil marami tayong pinangahawakan dito sa mundo, gusto natin lagi ng control. Pero hindi tayo powerful. Ang powerful yung tatay natin who created us. Dito naman sa Psalm 132, hindi tayo titigil sa pag-worship kay Almighty Father. Paggising sa umaga, magpapray tayo sa tatay natin, at kahit anong ginagawa natin, kakausapin natin ang tatay natin. Hindi tayo matutulog nang hindi natin kinakausap ang tatay natin. Dahil sa tatay natin, we will find rest. He is our peace. He is our home. And time will come, He will clothe us with righteousness, and we will celebrate. Binabanggit din dito, the Anointed One, si Jesus Christ, I will set upon your throne the fruit of your body. Si Jesus to na pinapatungkulan. Nasa throne si Jesus, King of Kings and Lord of Lords. At if we are obedient of our Father, we will also sit upon the throne for all eternity. Dahil tayo ay special
creation ni Almighty God. At makakasama natin ang tatay natin. This is my resting place forever, yung Zion. Zion meaning holy mountain. Ibababa ni Almighty Father ang New Jerusalem sa holy mountain, sa Zion. Kasama ang mga fellow believers natin, mga nagmamahal kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Ang lamp natin, si Jesus Christ. I will prepare a lamp for my anointed. And then ang enemies, they will be shamed. They will be thrown to eternal damnation. At ang crown ni Jesus, tayo ang crown ni Jesus. Tayo ang kanyang ipinagmamalaki. Dahil mahal niya rin tayo gaya ng tatay natin. Dito naman sa Psalm 133, binanggit si Aaron, priest, anointed by the Almighty Father. It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron running down on the edge of his garments. So pag magkakasama tayo, may blessings din. Ang daming blessings na ibibigay sa atin ng Almighty Father. Tayo ang pinatutungkulan na priests, na kings, na princes, no? And then dito sa Psalm 134, lahat tayo servant ni Almighty Father. Lahat tayo. Walang angat sa atin. Pantay-pantay tayo. Hindi, mataas ang pinag-aralan ko, nakatapos ako ng ganito, nakatapos ako sa Bible school, kaya mataas ang aking, ganun kasi yung, mataas ang aking, posisyon. Walang ganun, pantay-pantay tayo. Walang nakakaangat sa atin. Ang nakakaangat sa atin si Jesus Christ at si Almighty Father. At ang Holy Spirit. Kaya yung mga religious leaders ninyo, kaapantayin nyo lang din yan. Yung mga sinasabi nyong mga prophet ninyo, mga false prophet ninyo, hindi natin alam kung makakapunta sila kay Almighty Father kasi false prophet sila, no? Sinungaling. False apostle. Yung mga self-proclaimed apostle, self-proclaimed prophets, mga false teachers yon. Pag false, they are from the devil. Dahil si Almighty Father, He is for the truth. And then dito sa Psalm 135, tayo ang special treasure. Israel for His special treasure or precious possession. Tayo yon, hindi ang country na Israel. Ha? Hindi ang country na Israel, kundi ito ay mga tao, man who struggled with God and prevailed. Kasi sa Bible, yung mga pangalan na binabanggit, yung meaning na ang titingnan natin, hindi yung basta yan na lang Israel, kasi country yan, at hindi lahat ng mga tao sa Israel ay mahal si Almighty Father. At hindi lahat ng Jew ina-accept nila si Jesus Christ. So, ang Israel na binabanggit dito sa Bible, mga tao. Na nagmamahal kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. At kung ano ang gusto ni Almighty Father gagawin niya. Dahil siya ang nag-create ng heaven and earth. In seas and in all deep places, sa mga malalalim na lugar. Ano bang example? Sa dagat at sa malalalim na lugar. Up to now, hindi pa rin na napupuntahan ng mga tao
yung pinakamalalim na lugar dito sa mundo. Ang sinabi ng iba nasa Mariana Trench. Pero hindi pa tayo sure doon, okay? Wala pang nakakapunta na tao doon. Ang binababa lang nila doon, camera. Pero tao, wala pang lumalangoy doon. Hindi mabubuhay. Hindi pa nakakaimbento. Kaya yung sinasabi ninyo na nakapunta na sa kalawakan, gano'n, sa ibang planeta, kung dito nga lang sa mundo, hindi pa nila nalilibot ang dagat, ilalim ng dagat, pinakailalim, no? Doon pa kaya nagpunta pa sa ibang planeta? Walang ganon, ha? Kasi nungalingan yon ni Satan. Bakit nagsisinungaling? Bakit may ganon? Para burahin si Almighty Father sa puso at isipan ng mga tao. Kaya nagsinungaling si Satan. At may mga tao na naniniwala naman kay Satan. Magkakaalaman. Yung mga tao na yun, bulag yun. Bingi. Si Almighty Father, powerful siya. He destroyed the firstborn of Egypt, both of man and beast. Hindi ma-explain. Kung yung pagdating ng mga palaka, yung mga balang, no, yung time nung sa Egypt, may explanation doon. Pero yung itong namatay ang mga firstborn, hindi man natin alam kung paano explain to. Kasi kahit animals, namatay mga firstborn animals. Hindi na binabanggit na Pharaoh dito. Si-symbolize ng accuser at saka ng kanyang mga cohorts. Ito kasing Bible, hindi lang ito dati pa, kundi may apply natin sa buhay natin ngayon. And yung future nandito rin sa Bible. Saan kayo nakakita ng libro? Yung past, present, and future. Nasa isang libro. Bible lang. Si Almighty Father, author ng Bible, hindi siya nagbabago. Kaya itong Bible, cohesive siya. Hindi nagko-contradict, lahat nagme-mesh, no? Lahat nagme-merge. Lahat ng mga salita ni Almighty Father nag-unite. Ano bang another word pa doon? Solid. At si Almighty Father, because He is powerful, He defeated many nations and slew many kings or mighty kings. Si Sihon, si Og na giant. So yung problema natin na malalaki, kasing laki ng giant, kaya ni Almighty Father yun tanggalin sa atin. At mapagtatagumpayan natin yon dahil nasa sa atin si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Gaya ni David, na pagtagumpayan niya si Goliath dahil nasa sa kanya si Almighty Father. So ibang problema na kasing laki ng giant, mapagtatagumpayan din natin. Dito sa verse 40 naman, the Lord will judge His people and He will have compassion
on His servants. Iba ang pagja-judge sa kanyang mga tao at sa kanyang mga servant. Tayo ang servant ni Almighty Father. The idols of the nations are silver and gold, the work of men's hands. Gawa ng kamay ng tao. Hindi ko salita to ni Almighty Father. Kaya baka nagtataka kayo, bakit laging ulit-ulit nasasaktan kayo? Dahil pinanghahawakan ninyo ang mga images ninyo. Ginagawa niyang Diyos ang gawa sa kahoy, semento. Gawa sa papel. Gawa sa plastic, no? May hinahawakan pa kayong beads na gawa sa plastic. Prayer beads. Lahat ng religion may prayer beads. Nakita ko yung isang religion na kalbo sila eh. Sa mosque sila ba yun? Sa kalbo sila. Nakita ko ang haba ng beads. May prayer beads siya, no? Gawa naman sa kahoy, na malalaking kahoy na ganyan. Yung isa namang religion, ganoon din, meron ding prayer beads. Ba't pare-pareho? Kasi nga, galing lahat sa paganism. Kay Almighty Father, hindi natin kailangan ng prayer beads. Dahil nasa heart natin ang tatay natin. At hindi tayo paulit-ulit magdasal. Dahil kung ano ang nasa puso natin na gusto sa atin alala sa atin ni Almighty Father, yun ang dinadasal natin. Yung iba paulit-ulit kaya sila may prayer beads. Same sentence, same. Meron pa silang mga libro na gano'n. Pag hindi nila kabisado, babasahin pa nila. Anong meron yung mga yon? May bibig, hindi nagsasalita. May mata, pero hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. Hindi humihinga. Yung mga graven images na yon, pati na rin ang mga tao na nagtitiwala sa mga graven images na yon, bulag sila, bingi sila. Hindi sila nakakapagsalita at hindi sila nakakahinga sa kanilang mga bibig. Those who make them are like them, so is everyone who trusts in them. Those graven images, idols. Huwag kayong masasaktan. Dahil si Almighty Father, matagal na niyong sinasaktan. Gusto niyo ng respetuhan? Irespeto natin si Almighty Father. Kung ano ang gusto ni Almighty Father. Hindi ko ano yung gusto ninyo. Hindi ko ano yung gusto ng mga ninuno ninyo na itinuro sa inyo na mali. Dahil pag susunod kayo sa mga ninuno ninyo, sabi na, ganito ako pinanganak. Sabi ng ano ko, wag daw ako lilipat ng ibang reliyon. Hindi naman reliyon ng kay Almighty Father. Family tayo ni Almighty Father. Ngayon, kung matigas ang ulo ninyo, walang magagawa, doon kayo sa eternal damnation dahil nakalagay naman dito sa Bible, nasa 10 Commandments yun, thou shalt not make any graven images. At nasa Book of Romans chapter 1 din yon. Abomination ang ginagawa ninyo. Nasasaktan si Almighty Father. Hindi nyo nirerespeto si Almighty Father. Gusto nyo ng respetuhan, ng paniniwala. Pues kung gusto nyo ng respetuhan, irespeto si Almighty Father. Huwag nyo ibahin ang Bible. Huwag nyo ibahin yung 10 Commandments. Binastos nyo si Almighty Father, iniba nyo yung 10 Commandments. Binawasan nyo, dinagdagan ninyo.
At kahit alam na ninyo na mali, sinusunod pa rin ninyo. Bakit? Stubborn people. Prideful. So dito na tayo Psalm 134. 136. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever, meaning for all eternity. Oh, give thanks to the God of gods, sa Diyos ng mga Diyos. Kasi, kaya God of gods, kasi dito naman sa mundo, may Diyos kayo na mga tao. Di ba pag yung mga boss nyo, parang mga Diyos yan? Kung anong gusto ng mga boss ninyo sa trabaho, yun ang masusunod. Ngayon, ang boss, may mga boss ng boss, okay? God of gods, si Almighty Father, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endures forever. Kasi may mga lord din dito sa mundo, di ba? May isang country ang binibigyan nila ng title na Lord. Yung kanilang mga ibang tao may title na Lord eh. Ngayon, si Almighty Father, He is the Lord of Lords. Mababang klase lang yung Lord ng dito sa mundo. Si Almighty Father, highest level. So, kanino tayo didikit? Sa highest level. Gaya pag pupunta ka ng, halimbawa, kukuha ka ng attorney. Kukuha ka ba ng attorney na hindi masyado madunong? Siyempre, mas gugustuhin mo, kung may budget ka, mas gusto mo yung pinakamagaling. Sa pagkain naman, sa pagkain naman, siyempre, ang gugustuhin mo yung pinakamasarap na pagkain. O, sa mga dentista naman, siyempre, ang gugustuhin mo yung pinakamagaling na dentista dahil ayaw mo nang paulit-ulit na hindi madunong. Kaya tayo, kanina tayo didikit sa pinakamagaling, si Almighty Father. For His mercy endures forever, maawain. To Him who alone does great wonders. Madaming ginawa si Almighty Father na great wonders. Sa mundo na to, merong mga 7 wonders of the world or 7 ancient wonders of the world. May ganun eh. Kailangan pa ba yun? Dahil kahit saang lugar sa paligid natin, hindi lang 7 wonders of the world meron tayo. Millions and billions of wonders of the world meron tayo because of our Almighty Father. Hindi nakakaintindi yung mga tao na may mili pa eh. No? Ay, hindi maganda yan. Ano yung merong 7 wonders of the world. Okay? Example, yung Great Wall, yung Petra, yung Taj Mahal, yung nasa Italy, yung nasa Brazil, and nasa Egypt, Great Pyramid of Giza. Yung ba ang mga wonders of the world? Hindi ba ninyo nakikita yung nasa paligid natin? Tumingin lang tayo sa tao eh, wonders of the world na tayo. Ang tao kasi masyadong hindi nakikita, maliit lang ang paningin. Hindi nakakaintindi. Madaming wonders ang ginawa si Almighty Father. Hindi lang 7. Itong buong mundo na to, tayong mga tao, naghahanap pa ng ibang lugar eh. Tumingin lang sa paligid, madami na. To Him who alone does great wonders, for His mercy endures forever. To Him who by wisdom made the heavens. Full of wisdom ang tatay natin. For His mercy endures forever. To Him who laid out the earth above the waters. May lupa sa taas ng
ng tubig above the waters. Dahil nga, nung create ni Almighty Father ang mundo na to, nagkaroon ng firmament na hati yung water. Yung isang water nasa taas, yung isang water nasa baba. Firmament yun. By His wisdom made the heavens, for His mercy endures forever. Kasi maawain si Almighty Father sa atin. To Him who laid out the earth above the waters, for His mercy endures forever. To Him who made great lights, yung sun and moon, and the stars, for His mercy endures forever. The sun to rule by day, for His mercy endures forever. The moon and the stars to rule by night, for His mercy endures forever. Si Almighty Father na makakagawa nito, wala nang iba pa. Ang kaya lang gawin ng science is to observe, to experiment. Yun lang, and to conclude. Pero ang mag-create, hindi kaya ng science. Hindi nga magawa ang tao, di ba? Ng tao, tao gagawa ng tao. Kung childbirth magagawa. Pero yung just by salita, hindi magagawa ng tao. Puro robot lang ang kayang gawin ng tao. Na hindi pa mukhang tao. Hindi normal ang utak or pagsasalita or paglalakad. Si Almighty Father, kumpleto. Kahit na yung loob ng katawan natin, kumpleto pati utak natin. Nag-iisip tayo ng sarili natin. Yung robot, i-feed pa yun ng information. To Him who struck Egypt in their firstborn, for His mercy endures forever. And brought out Israel from among them, for His mercy endures forever, with a strong hand and with an outstretched arm, for His mercy endures forever. To Him who divided the Red Sea into two. May nahati na ba? Na tubig? Kayong nakikita? Dagat? Kaya niyong hatiin? Siguro yung malilit na lang, malakas na hangin, yung nasa baso na tubig, kaya niyong hatiin. Pero yung dagat, kaya bang hatiin ng tao? Hindi. Si Almighty Father lang yun. Kaya magpadala ng malakas na hangin. For His mercy endures forever, and made Israel pass through the midst of it, for His mercy endures forever. May dumaan na ba na tao sa dagat? Naglalakad, nahati yung dagat, meron na ba? Wala. Si Almighty Father na nakakagawa nun, ginawa yun nung time ni Moses at nung time ni Joshua. Jordan River naman yung time ni Joshua. Si Almighty Father, twice niya ginawa. For His mercy endures forever. But overthrew Pharaoh and his army in the Red Sea. For His mercy endures forever. Yung Pharaoh, sinisimbolize ito ng accuser natin, si Satan. And yung army niya, yung kanyang cohorts or kanyang mga devil, itinapon sa Red Sea or sa eternal damnation. Sinisimbolize. Okay? For His mercy endures forever. Yung Egypt, sinisimbolize yun ng slavery. Hindi na tayo slave. Nasa wilderness tayo. Ngayon, itong mundo, wilderness to. Hanggang sa makauwi tayo sa land flowing with milk and honey. Makauwi tayo sa tatay natin sa New Jerusalem.
Pero bago sa New Jerusalem, magre-rest muna tayo sa Father natin. For His mercy endures forever. To Him who led His people through the wilderness, for His mercy endures forever. So nako-compare natin yung time na nasa Egypt, ang mga Israelites, at yung time natin sa ngayon. Yung mga tao na disobedient, nung time ni Moses, namatay sa wilderness. Hindi nakapasok sa land flowing with milk and honey, sa promised land. Tayo, kailangan natin makapasok tayo sa promised land. Sa land flowing with milk and honey. For His mercy endures forever. To Him who struck down the great kings, for His mercy endures forever. And slew famous kings, for His mercy endures forever. Yung mga kings, sa ngayon may mga kings na wicked, no? Or wicked people, in one way or the other, mga kings na to, kahit hindi sila totoong kings, sa ngayon, mga wicked people. Na sila ang naghahari sa kanilang sariling buhay. Anong ginawa ni Almighty Father? To Him who struck down great kings, for His mercy endures forever, and slew famous kings, for His mercy endures forever. Sihon, king of the Amorites. Sihon means warrior or sweeping away or tempestuous. King of the Amorites. Amorites meaning Westerners. For His mercy endures forever. And Og, gigantic, no? Giant si Og, king of Bashan, or king ng land, kasi Bashan means smooth, soft, or light soil. For His mercy endures forever. So, balikan natin itong Amorites, no? Amorites meaning Westerners or those of the West. A translation derived from their Akkadian and Sumerian names Amuro and Martu, reflecting their origin of nomadic peoples coming from the West. Anong sabi nga? Until the sin of the Amorites, binanggit sa book of Genesis. Genesis chapter 15 verse 16. But in the fourth generation they shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Kailangan makumpleto or mangyari ang dapat mangyari. Para makabalik tayo sa tatay natin. Sin of the Amorites. Sin of the Westerners. Marami kasing contribution ang mga Westerners sa atin hanggang ngayon. And gave their land as a heritage, for His mercy endures forever. So yung land na to, lilinisin ni Almighty Father, tatanggalin niya ang lahat ng kadumihan. So kung gusto natin magstay sa land na to, we must be obedient to our Father.
a heritage to Israel, his servant, inheritance. For his mercy endures forever. Meron tayong inheritance. Ang land na to, madami. Paano ko ba ang land? Si Almighty Father, first and foremost. Top 1 yan. Land, ano pa? For all life everlasting. Peace and joy. Abundance. Ang daming ibibigay sa atin ni Almighty Father. Ano lang ang kailangan natin gawin? Sundin natin siya for now. To live a life pleasing to our Father. Acknowledge Jesus Christ. For His mercy endures forever, who remembered us in our lowly state. For His mercy endures forever. Meaning ng lowly state, pag malungkot tayo, low morale, inaalala tayo ni Almighty Father. Malungkot si Almighty Father pag malungkot tayo. Alam niya ba yun? O, iska, alam ba? Alam ko yun. Sino ako? Sarili ko na naman ang kausap ko. And rescued us from our enemies. Sino ba ang enemy natin sa ngayon? Principalities of this world. For His mercy endures forever. Who gives food to all flesh. Blessings ni Almighty Father. Baka sabihin ninyo, hindi, nagtatrabaho ako, kaya ako nakakakain. Ganon. O sige nga, tanggalin nga ni Almighty Father ang trabaho mo, kung makakakain ka ba? Hindi, may pamilya ako, mas sila tanggalin ni Almighty Father yung pamilya mo, makakakain ka ba? Hindi, may sarili akong pera, may ipon ako. O sige, tanggalin ni Almighty Father lahat ng pagkain, makakakain ka ba? Lahat galing kay Almighty Father. Wala tayong contribution. Wala tayong may pagmamalaki. Ha? Hindi may ibang tao ang kukup-kup sa akin. O tatanggalin ni Almighty Father yung mga tao na kukup-kup sa'yo. O ano ka ngayon? Tatanggalin ni Almighty Father yung health mo. O ano ka ngayon? Hindi naiisip ng tao yun, ano? For His mercy endures forever. Oh, give thanks to the God of heaven. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Lagi tayo magpasalamat. For His mercy endures forever. For all eternity, everlasting. Infinite. Dito tayo sa chapter 137. By the rivers of Babylon, there we sat down, we wept, when we remembered Zion. Anong ibig sabihin nito? By the rivers of Babylon, there we sat down, we wept, when we remembered Zion. Asan tayo ngayon? Nasa Babylon. Wilderness, Babylon, Egypt. Nasa land of confusion tayo. Kasama natin yung mga forces of darkness. Nandito tayo ngayon nakaupo, umiiyak tayo. When we remember Zion, si David, hindi pa siya nakakapunta ng Zion. Pero bakit niya sinabi ito na kung naaalala niya ang Zion? When we remember Zion. Kasi nga, nung nasa tatay tayo, yun ang Zion. Kasama natin yung tatay natin. Naaalala nyo ba? Hindi nyo naalala.
Kasi nga, nung pinanganak tayo dito sa mundo, clean slate yung mind natin, nakalimutan natin lahat. Pinakalimot sa atin ng tatay natin, pero binigyan niya tayo ng heads up. Si David, naalala na niya, masaya kay Almighty Father. We hung our harps upon the willow in the midst of it. For there, those who carried us away captive asked for of us a song, and those who plundered us requested mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. So, nandito tayo sa mundo, pinipilit tayo magpakasaya at makisalamuha sa wickedness. Pero nung nasa Zion tayo, nung flames of fire pa lang tayo, kung hindi nyo naaalala, naalala ko. Kaya nga meron tayong hollow inside our hearts. Hollowness, feeling of hollowness, incompleteness, dahil makakapag-complete lang sa atin si Almighty Father. How shall we sing the Lord's song in a foreign land? Nandito tayo sa foreign land. We are sojourners, travelers, transient. If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. If I do not remember you, let my tongue cling to the roof of my mouth. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy. Remember, O Lord, against the sons of Edom, or the sons of the earth, or the wicked people, the day of Jerusalem, who said, raise it, or make it bare to its very foundation, to destroy. Sinisira ng wickedness ang mundo na to. Hindi tayo taga dito. Sinisira ng wickedness ang mundo na to. O daughter of Babylon, who are to be destroyed. Daughter of Babylon meaning nation. Of wickedness. Happy the one who repays you as you have served us. Happy the one who takes and dashes your little ones against the rock. Nations of wickedness. The people of the Lord will be happy when the wicked land will get what they deserve. Justice. So galing tayo sa tatay natin, napunta tayo dito sa mundo. To be tested. Kailangan makabalik tayo sa tatay natin. We are longing for our real home. Naramdaman nyo na ba yun? Na may hinahanap kang home. Asa na yung home ko? Hindi ako taga dito. Bakit walang tumatanggap sa akin? Kasi nga, yung feeling na ganon, si Almighty Father, tanggap niya tayo. Nakalimutan natin lahat. At pinapaalala sa atin ni Almighty Father. Pinapaalala niya sa atin na sa Kanya tayo galing. Kaya meron tayong Bible. Kaya nagpadala si Almighty Father ng Kanyang mga prophets. Ipinadala rin niya si Jesus Christ para ipaalala sa atin. Nasundin natin siya dahil nakalimutan natin nung pinanganak tayo dito sa mundo. It's a test. Kung maaalala ba ako ng mga anak ko, ilalagay ko sila sa mundo. Maaalala ba nila ako? Papadala ko ang mga prophets ko. Papadala ko si Jesus Christ.
Pag hindi sila nakinig, eternal damnation. Pag nakinig sila, makakabalik sila sa akin. Yun ang gustong sabihin ni Almighty Father. Mahal niya tayo. Gusto niya tayo makabalik sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. He will give us strength. Jesus is victorious, and so we are victorious also. Thank you, and God loves us all so much.